Kung may bibig lang yang hinahanap mo, nako, sinasabi ko sa'yo, Kikay, siya na mismo ang magsasabi kung nasan siya. Ay nako, paano na lang kung wala na ako? Kapag namatay na ako, kawawa kayo. Hi Dan, magandang araw. Ako nga pala si Kikay from General Santos City. 28 years old at isang event organizer. We all have good days and bad days. Ngayon, medyo hindi maganda, Dan. Kinausap kasi ako ni Mama. Sabi niya, kung pwede raw ba na dito muna siya matulog sa bahay. Ang sabi ko, Ma, opo naman. Kasi dito po kayo nakatira. Tapos tinanong niya ako kung sino ako. Ganito ang paulit-ulit na eksena namin sa bahay, Dan. Ang masakit pa, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay. Ang sakit nung nangyari kagabi. Nung hinatid ko si Mama sa kwarto para patulugin na sana kasi 12:00 na, gising pa rin siya. Bigla na lang tinanong niya sa akin kung anong oras uuwi si Papa. 11 years ago, today, we lost our dad. May mga araw talaga na ganito siya. I'll never understand kung bakit kailangan pagdaanan to ni Mama. Hindi niya alam na ang parents niya ay patay na. 65 years old na po ang mama babing ko. Minsan, may time na akala niya susunduin siya ni Papa. It breaks my heart at naiiyak ako na makita siyang ganun. Dahil siguro alam ko na hindi na darating ang hinihintay niya. Lagi naming ipinapaalala sa kanya kung sino kami sa buhay niya. Namimiss ko na si Mama. Yung ingay niya, sermon, lahat ng pangaral niya. Gising na anak, tanghali na. Yung mga ganitong hirit niya sa umaga. Ako lang ba yung may nanay na ganito, ha? May sariling orasan? 8:00 pa lang ng umaga pero tanghali na para sa kanya. Namimiss ko ang ingay ni Mama. Kahit laging galit yun sa akin. Kapag tinatanghali ako ng gising like pag 8 a.m. na or 9, palagi niya akong pinapatayin ng electric fan. O kaya tatanggalin niya yung pinaka-switch sa baba para magising ako. Pag hindi naman ako nagising kahit sobrang banas na, aakyat na siya sa kwarto at magsisimula na siya mag-sermon kasi tanghali na, tulog pa rin ako. Araw-araw pa niya akong sinisigawan mula sa baba para magising kasi kakain na o kaya para makapag-ready na for school. And every time na may hinahanap kang bagay, ito lagi ang sagot niya. Gamitin ang mata. And kasi, para kayong may katulong kung saan nilalagay ang gamit. Alam na importante yon? Ako pa ba maghahanap niyan? Kung may bibig lang yung hinahanap mo, na o sinasabi ko sa'yo, Kikay, siya na mismo magsasabi kung nasan siya. Ay nako, paano na lang kung wala na ako? Kapag namatay na ako, edi kawawa kayo. Pero isang araw, bigla na lang nag-ibang tono ni Mama. 3 years ago, napansin namin na parang napapadalas ang pagwalis ni Mama ng 4:00 ng madaling araw sa labas. Tapos siguro mga 5 to 7 times niyang paulit-ulit na ginagawa yun araw-araw. Pag nagkukwento siya, nauulit kung ano yung kasasabi niya lang. Kaya nagtaka kami ng ate ko. Pina-check namin si Mama kasi parang hindi na normal eh. Ilang buwan na rin kasi namin tong napansin sa kanya. Kinausap ako ng doktor at ang sabi, may early signs of dementia si Mama. Nag-recommend si Doc ng CT scan para malaman ang reason. Yung moment na pinapabilang si Mama ni Doc, pinaparecite ng alphabet, days of the week, months, umiiyak na ako sa tabi. Sa isip ko, ano bang nangyayari kay Mama? Hindi ma-process ng utak ko yung nangyayari sa kanya. Hindi ko matanggap. Matalino si Mama eh. Teacher siya.
Tapos hindi niya ma-recite ng maayos ang alphabet. Nung lumabas na ang resulta ng CT scan, Dan, bumalik kami kay Doc. Doon, nakita na may history ng stroke sa brain niya. Ang affected area ay ang left lower back part of the brain. Doon din nakita na nagsisimula na mag-process ang dementia ni Mama dahil lumiliit na ang utak niya. Malayo na ang gap ng brain sa skull nito. That was 2020. Naresetahan lang kami ni Doc ng pampabagal ng pag-progress ng sakit ni Mama. Years later, hindi niya na kami ma-recognize. Mahirap ang sitwasyon sa bahay ngayon, Dan. Si Mama, parang baby. Kung saan-saan na lang umiihi, dumudumi, pati pag-inom ng tubig nakaschedule para ma-monitor namin na hydrated siya. Ganon din sa pagkain niya. Katuwang ko si ate sa pag-aalaga sa kanya. May trabaho na kasi ako bilang event organizer kaya kung may event, si ate muna ang nakatoka kay Mama. Araw-araw, kailangan mong ipaalala sa kanya na siya si Bebing, kami ang kapamilya niya. Nag-halucinate na rin si Mama ngayon. Laging sumisigaw na parang may kaaway. Sabi ni Doc, parte siya ng episodes ng progression ng dementia. Ang mga kutsilyo, mga gunting sa bahay, tinatago namin dahil hindi namin alam kung kailan siya ulit magkaka-episode. Eventually, darating ang time na pati pagtulog ay makakalimutan niya na rin gawin. Ngayon nga, naoobserbahan namin na 3:00 ng madaling araw gising na siya, hanggang 12:00 na yun ng hating gabi. Ang sakit na makitang lumalala ang kondisyon ni Mama. Pakiramdam namin, dahan-dahan na siyang kinukuha sa amin. Na every time tinitingnan ko siya sa mata, wala akong ibang makita kundi blanco, lifeless, walang pakiramdam. Ang dami kong regrets ngayon sa buhay, Dan. Bakit ngayon pa to nangyari kay Mama kung kailan graduate na kami? Mas marami na sana kaming pwedeng gawin as a family. Kahit nga yung simpleng gala sa mall, hindi na namin magawa kasi nandun na yung takot na baka malingat lang kami saglit, mawala na si Mama. Kung sakali man na dumating na yung araw na kukunin na siya sa amin ni Lord, feeling ko hindi pa ako handa para doon. Hindi ko pa rin kayang tanggapin eh. Dalangin ko nga na sana dumating yung time na ipagkaloob ni Lord na kahit isa pang araw, isang araw lang na nasa tamang pag-iisip si Mama, maiparanas ko lang sa kanya yung buhay na deserve niya. Kahit isang araw lang. Buong araw kong ikukwento sa kanya kung paano ako naging event organizer. Na alam mo ba? Alam mo bang present ka nung kasal ko 2 years ago? At yung bata na lagi mong tinatanong kung anong pangalan niya, apo mo po yun, Ma. Finally, may kotse na tayo. Ma, finally, hindi na ako tanghali magising. Ma, Mama na rin po ako ngayon. Kung pwede lang sana, Dan. Kaya sa lahat ng nakikinig, do me a favor. Kung kasama niyo pa ang parents niyo, tanungin niyo sila about everything you want or need to know now. Huwag kayong magsawang makinig sa kwento nila, sa sermon, sa lahat ng pag-aalala. Kasi baka dumating ang araw na hindi na nila kayang ikwento sa iyo ang lahat. Mamimiss mo rin ang ingay niya. Salamat, Dan, sa pagbabasa ng storya ko.
Merry Christmas nga pala lahat sa ating mga kapamilya. Ang kwentong ito ay kwento ni Kikay. Di mo na malayan ng musika ng oras. Pwede bang humiling sa pangaraw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling sa pangaraw? Grabe naman yun, Kikay. Pambihira naman, oh. Paano? Muntik na ako doon kanina. Buti na lang napigilan ko. Akala ko mabigat na yung last episode natin, yung last week. Iba rin to. Wala 'di ba? Parang lahat naman tayo pag-usapang mama, tiklop tayong lahat kahit gaano kabalbasarado yan lalaking yan, kahit gaano kalaki, basta usapang mama. Sino ba naman tayo, 'di ba? Para ewan ko. Grabe, Kikay. I'm lost for words. Kasi yung normal nga lang na parang may sakit yung mama mo or may nararamdaman yung mama mo, 'di ba? Ang hirap na. Paano pa kaya yung araw-araw kang hindi maalala ng mama mo? Araw-araw kang tinatanong kung sino ka, kung anong ginagawa niya sa bahay ninyo, 'di ba? Ang hirap talaga kasi tayo mula pagkabata, mama naman yung laging kasama natin 'di ba? Mga mami natin, mga nanay. Oo, nandyan yung tatay natin, pero saan ba tayo dumidede? Kanino ba tayo? Sino ba yung laging may hawak sa atin kapag umiiyak tayo ng sanggol? So, maintindihan mo kung bakit lahat ng tao, lahat ng anak ay mama ang unang hinahanap, 'di ba? Parang ikaw, pag uwi mo sa bahay mo, parang matik na itatanong mo nasan si mama kahit wala ka namang kailangan sa kanya, di ba? Parang, nasan si mama? Anong ginagawa ni mama? Saan siya pumunta? Wala ka namang kailangan sa nanay mo, pero itatanong mo nasan si mama. So, ganun kalaki yung parte nila sa buhay natin. So, yung mga ganitong kwento na tungkol sa nanay na may nararamdaman, ang hirap i-process, no? Parang nakakatakot pag sa atin nangyari. Kaya Kikay, napakalakas ng loob mo, napakatapang mo. At grabe lang yung last part nung letter mo na sinasabi. Parang nag-wish ka na sana isang araw normal yung mama mo, yung naiintindihan ka niya, nagigets niya lahat ng sinasabi mo. Kasi kung ako rin nasa posisyon mo, ganun din i-wish ko na kahit isang araw lang makausap ko ng normal yung nanay ko. Kasi ilang taon na yun, ilang taon yung lumipas, ang dami mo ng life update sa kanya. Tapos siya, hindi niya alam yung mga nangyayari nyo, na may kotse na kayo, na may anak ka na nanay ka na rin. Nakakatakot, Kikay. Pero salamat, kasi kahit sobrang bigat nitong kwento mo na share mo sa amin, ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Sobrang tapang mo kasi araw-araw nakakayanan mo. Araw-araw nai-endure mo yung sakit, no? At araw-araw, okay, sige, wag nating i-sugarcoat, meron din niyang inis. Kasi kung san-san dumudumi, umiihi yung mama mo, pero at the end of the day, kailangan mo intindihin yun kasi hindi niya na alam yung ginagawa niya. Katulad ng pag-intindi sa atin ng mga magulang natin nung tayo yung baby pa, nung tayo yung wala pang muwang. Kaya talagang totoo na balang araw, kailangan ibalik natin sa mga magulang natin yung lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa atin. Wala, ganun talaga ang buhay. Isang araw, baliktad na kayo ng roles nyo, ng nanay mo at ikaw. Kailangan mo intindihin kasi ikaw nung bata ka, inintindi ka nila. At ngayon naman sila yung may kailangan ng tulong. Kailangan mo silang intindihin. Kikay, sana maging strong ka pa, no? Sana ipagpatuloy mo yung pagiging mabuti yung anak kayo ng ate mo sa nanay mo dahil sa lahat ng pagkakataon sa buhay niya, ito yung mga oras na talagang kailangan niya yung pagkalinga ninyo ng ate mo sa kanya. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kasi tinutuloy nyo pa rin yung buhay kahit na ganyan na yung kondisyon ng mama ninyo.
And isang mahigpit at malaking yakap para sa'yo. Sobrang hirap niyan. Ako, I can only imagine. At guilty ako dun sa sinabi mo na kayo na may mga parents pa na okay ang parents ninyo, healthy, masaya. Lagi niyong i-appreciate yung mga ganung bagay kasi katulad ni Kikay, hindi na nila magawa yun. So, itong yung phrase na yun, no? Bata pa lang ako, naririnig ko yun na yan na kasama pang nanay mo, lagi mong i-appreciate or ang parents mo. Oo lang ako, parang yes, tama. Pero guilty rin ako na hindi ko 100% na ibabalik yung deserve nila na care, na sila naman, di ba? So, but I'm trying. No? Lahat naman tayo. Iba-iba kasi yung way natin ng pag-express ng pagmamahal natin sa mga magulang natin. So, para sa mga katulad ko na hindi nila alam kung paano, it's okay. Basta try lang natin ng try. Gawin lang natin ng gawin sa mga paraan na kaya natin. No? Kahit maliit lang yan. Alam, for sure, magulang sila. Nanay siya. Ma-appreciate nila yun. At alam ko kahit di nila sabihin, ramdam nila na gumagawa ka ng effort to reach out to them para mapakita na mahal mo sila, nanay mo sila, importante sila sa'yo. Kaya naman, Kikay, again, maraming salamat sa pagsulat mo, no? Ang bigat, Paskong Pasko. Pero isang malaking saludo para sa mga katulad mo. Sana kahit ganyan si mami mo, no? Si Nanay Bebing, manatili pa rin siyang healthy. At sana nga, tutulungan kitang mag-wish na dumating yung isang araw na malinaw yung pag-iisip ni nanay at magkakwentuhan kayo at masabi mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Until then, maraming salamat ulit, Kikay, sa lahat ng nakasama natin this year. I think ito na yung last episode natin this year, this 2023. Sa fresh at bagong programa nating Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Maraming salamat po. Kahit papano may nanonood, kahit papano may nakakasama ako sa comment section, nagko-comment sila, nagkukwentuhan sila doon. Maraming salamat po. I really appreciate you all. Sana next year, 2024, mas marami tayong ma-explore, mas marami tayong letters na mabasa, mas marami tayong maging kaibigan dito sa Kwento Mo Kay Dan. Okay? Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Maligayang Pasko po sa ating lahat at manigong bagong taon. See you sa 2024. Bye!